It's shopping time again guys kasi nga beginning na ng month na mag-stock na kami ulit ng food. For today's video, pupunta nga pala kami sa Robinson Mall, Butuan City kasi nga doon kami mamimili ng mga pagkain at iba pa. So by the way pala guys, hindi sana ako gusto pumunta sa Robinson Mall kasi nga late na or 3 PM na pupunta kami sa Robinson Mall. Pero yung afam ko talaga guys, pinipilit talaga niya ako guys pumunta ng Robinson Mall kasi nga nagugutom daw siya. Gusto niya pumunta sa food court na paborito namin. At sabi ko sa kanya na hapon na baka magabihan tayo, and then sabi niya sa akin, and then wala naman tayong appointment para magmadaling umuwi. Kaya sinamahan ko na lang siya guys para hindi na ako makapagluto sa bahay at kumain na lang kami doon sa food court sa Robinson Mall. Every time na lalabas kami ng husband ko guys is sobrang saya talaga niya guys kasi nga first time daw niya sa buong buhay niya na kapag sumama ang partner ay masaya kasi daw noon hindi siya masaya sa kaniyang partner. Sinabi na niya sa akin guys kung bakit hindi siya masaya sa kaniyang past partner. Pero sa akin lang talaga siya naging masaya at naging komportable na meron siyang pinakamamahal na asawa gaya ko. So anyway guys, may nagtanong sa akin kung meron ba daw asawa yung husband ko noon or sa past life niya. Well, wala kasi ako lang yung pinakasalan niya kasi ako daw ang tunay niyang minamahal. At sa akin lang siya nabighani. Sometimes nga guys, kung bakit ako yung nahanap ng husband ko na napakalayo ko, nandito ako sa Pilipinas, at tapos siya nandun siya sa Europe, at tapos marami din mga babae na pwedeng pagkakaguluhan ang husband ko kasi nga sa kaniyang country, siya ay ang pinakagwapo, Charles. So siya pala yung good looking guys na palaging hinahanap ng mga babae doon kasi yung mga babae doon sa Europe guys is gusto talaga nila yung lalaki na mukhang masculine at strong and tough. Higit sa lahat guys, yung mga babae doon sa ibang bansa gusto talaga nila yung lalaki na maraming tattoo, and of course, he is a MMA fighter kaya't marami talagang mga babae ang naghabol. Nung nag-meet na kami dito sa Pilipinas guys, first time kaming nag-meet, meron talagang mga babae na nagchat-chat sa kanya kahit may girlfriend na siya or fiancé that time. So ako yun guys. So yung mga nagchat-chat sa kanya guys is yung mga European. Tapos sabi ko sa kanya guys kung sino yung mga nagchat-chat sa kanya. Sabi niya sa akin yung mga babae gusto daw sa kanya tapos gusto daw makipag-relationship sa kanya. So sabi niya sa mga babae meron na siyang fiancé kundi ako. Tapos sabi nila bakit pa daw pumunta siya dito sa Pilipinas, meron naman daw babae doon, at sabi niya worth it daw ako at mahal na mahal niya ako. Higit sa lahat sabi niya sa kanila guys na ibang iba ako sa mga babaeng nakilala niya kasi nga conservative ako at saka may respeto sa sarili kasi gusto niya yung babae na may respeto sa sarili at dignidad. At sabi din niya sa kanila guys is I am more better than anyone else. And of course, wala daw boyfriend. Dapat siya lang daw. So, una kita namin sa airport talaga guys is na love at first sight talaga yung husband ko sa akin. Kasi nga, sobra daw ganda ko at ako daw yung type niyang babae na short, petite, and beautiful, morena, at iba pa. So, I feel the same to him guys to kasi siya yung dream man ko. Time guys is feel ko na talaga na siya yung lalaki na dapat para sa akin at comfortable talaga ako guys na makasama ko siya. At that time, ayaw niya na talaga umuwi sa kanilang country kasi gusto niya daw ako pakasalan. So yun, sabi ko sa kanya, okay, pwede tayong magpakasal. Kailangan mo lang bumalik sa iyong country kasi nga merong mga papeles na kailangan mong asikasuhin para makabalik ka dito at masubmit na yung mga papers dito sa Pilipinas sa pagpakasal. Kasi hindi naman easy magpakasal sa AFAM. By the way guys, 1 month lang siya nagstay dito sa Butuan City para kilalanin namin ang isa't isa bago siya umuwi sa kanilang country. So sa pag-uwi niya sa kanilang country guys is 2 weeks lang siya doon. Tapos, bumalik siya agad dito para i-process yung kasal namin. Sa pag-process ng kasal namin, guys, is 1 month talaga yung process ng kasal namin bago kami nagsama. So, yun nga, guys, I am so very lucky and blessed and grateful kasi nga, hindi ko akalain na makapag-asawa ako ng isang MMA fighter, ultimate champion sa kanilang country. Kasi, you know, guys, ang hirap talaga makahanap ng ganyang tao na boksingero, MMA fighter, yung mga meron talagang sports sa buhay. Mula Europe, nilipat talaga ng husband ko yung Pilipinas para lang makita yung forever niya. Grabe, sobrang powerful talaga yung Diyos guys. Kasi nga kahit sobrang layo ng forever mo,
magmi-meet talaga kayo. But I am very blessed guys kasi nga dininig ng Diyos ang aking panalangin na bigyan niya ako ng mabuting lalaki na mamahalin ako at papakasalan ako at tatanggapin yung kung sino ako talaga na kaya akong pakasalan sa hirap at ginhawa kasi hindi talaga maging madali na pakasalan ako guys kasi yung parents ko ay stricto talaga guys. So meron talagang ligaw-ligaw sa pamilya namin kasi nga nag-follow kami ng old ways, old culture, yung mga sa unang panahon guys. Also guys, I always obey my parents. Kaya nga nakahanap ako ng matino at mabuting lalaki. And one more of that guys is gisalig na gyud nako tanan sa ating mahal na Panginoon. I give my whole life and my dream to God. So binigyan niya ako ng lalaki na tunay na magmamahal sa akin, papakasalan ako at tsaka aalagaan ako. Also, I am thankful to God kung anong meron sa akin ngayon ay galing sa Kanya. Kaya lahat ang meron ako ngayon ay hindi galing sa amin, kundi galing sa mahal nating Panginoon. And I know some people na kung marinig nila yung mahal nating Panginoon or God is magagalit talaga sila sa akin guys. Sabihin nila, you're just blah blah blah. Mga ganyan. Kaya alam ko naman na not all people ay relihiyoso or naniniwala sa Diyos. But yes, mostly naniniwala sa Diyos but the trust is not really 100%. Kaya ako guys, kung anong nakikita ko sa bahay namin, pagkain, pera, or ano pa ba yan, pinapasalamatan talaga namin ng aking husband ang lahat ng natanggap namin sa ating mahal na Panginoon. If ako, palagi akong nagpipray guys, mas palaging nagpipray yung husband ko sa lahat-lahat. Believe nga ako sa husband ko guys kasi nga hindi niya ako pinapabayaan. Also, grabing respeto niya sa akin guys at pagmamahal. So, I am full of love by my husband. Ang taas na ng story natin guys. So anyway guys, pumunta kami sa food court, kumain kami, tapos we stayed 2 hours there and then pumunta kami sa coffee shop para kumain ng cake and then mag-inom ng coffee. Pagkatapos pumunta kami sa supermarket para bumili ng mga pagkain namin na kailangan namin sa bahay. Kasi nga guys, parati akong kumakain sa bahay namin. At palagi kong naubos yung mga pagkain namin at saka nagluluto ako guys. And then, yung husband ko, pipilihan na naman ako ng prutas. Pero, there are so many people said, sige na lang daw ko kaon pero wala daw ko nanambok because of course, ganito lang talaga yung katawan ko guys. But I am very thankful kasi nga kahit maliit ako or payat ako, I am very healthy. So that's matters guys, pero gamay ra gyud ang aming nabili sa supermarket kasi nga napagod kami guys. Sobrang pagod kami kapag mabusog na. O after that guys, umuwi na kami, nag-grab taxi pa rin kami guys para hindi na kami mag-jeep or mag-tricycle kasi nga hassle na sa husband ko. So at least guys, yung mga importante na napalit namin is very good naman. So we plan again guys na bibili kami ulit sa Robinson Mall ng mga pagkain namin kapag mayroon na kaming time kasi yung husband ko is very busy siya. At ako naman guys is busy din sa aking mga gawain dito sa bahay and also nag-affiliate ako sa TikTok guys at saka lazy ako sometimes. So anyway guys, thank you for watching and God bless you all.